Good evening po sa ating lahat. Narito na si Len para sa ating 126 day na ating share ng devotion video ngayon. At sobrang late na late, as in 11:30 na ngayon bago pa lang tayo gumagawa ng video. So malamang umaga na to maa-upload. Dahil nga yung alaga ko, birthday niya sa susunod na Sabado, kaya malamang hindi siya a-attend nung kanyang theater practice. Dahil nga birthday niya yun, special day niya yun, kaya ngayon itinodo talaga alas 10 pasado nang matapos yung kanyang lesson para sa dance performance. Kaya ayan, so but anyway, thanks God pa rin sa ating pagkakataon para magbuli-buli ng salita ng Diyos. And tomorrow will be Saturday, kaya naka-ready na rin ang ating uniform for tambourine dancing. And syempre ang uniform natin ay suot-suot natin to advertise our passion for serving the Lord. So, bago po ang lahat, huwag natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami pinupuri at pinasasalamatan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo, Panginoon, upang pagtagumpayan namin ang buong araw na ito na bagamat naging sobrang abala, Panginoon, at medyo pagod. Ngunit salamat, Panginoon, dahil we are victorious for this day, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, nagpapasalamat kami para sa 3rd year anniversary celebration ng Saturday service ngayon, Panginoon, for a victorious Saturday service 3rd anniversary, Panginoon, kung saan ay patuloy niyong sinasamahan ng Alive in Christ Saturday service, at bukas naman ay ang Alive in Christ Sunday service, Panginoon, at Alive in Christ Baguio na magdadaos ng mga pagtitipon, Panginoon. Ayun din, Panginoon, we pray para sa lahat ng body of Christ, Panginoon, iba't iba mang mga pangalan ng bawat relihiyon o pananalig, Panginoon, at iglesia or mga simbahan, Panginoon, but we are one in the Spirit in serving you, Lord God, at pasalamatan ka at papurihan ka at dakilain ang inyong pangalan sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Strengthen each and every one of us, Panginoon, kung nangangailangan ng karunungan, nangangailangan ng lakas ng loob, Panginoon, upang maipahayag at maibahagi sa ibang inyong ebanghelyo, Panginoon, ay pagkaloob niyo sa bawat isa sa aming, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong pagpatnubay at tunay na kagalakan namin, Panginoon, ang maipahayag at maipamalita sa iba, Panginoon, at maabot ang buong mundo na tungkol sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. At kayo rin po ang ihipo sa puso ng bawat isang makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon, ng mga subtitle na i-convert into English, Panginoon, na sila ay magkaroon ng personal na relasyon sa inyo, Panginoon, habang may panahon pa, Panginoon, sapagkat hindi namin nalalaman kung kailan ninyo kukunin ang buhay at hininga na ipinagkaloob nyo sa aming, Panginoon. Kaya nawa po ay magamit namin ito para sa inyong kaluwalhatian at para sa ikapupuri ng inyong dakilang pangalan. Manatili po kaming nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, at kayo ang maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat sa banal na Espiritu na siyang nag-i-intercede sa amin patungo sa inyo, Panginoon, kung kami man ay may mga panalangin na hindi mabanggit o nakalimutan mong banggitin. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 19:48. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Message: kahit hanapan ng butas o humanap ng paraan ang mga masasamang makapangyarihan ng mga taong iyon, ay wala silang mahanap dahil daw taimtim na nakikinig kay Jesus ang buong bayan. Application: kumbaga ay may protection din ang Panginoong Yesus laban sa maitim na balak ng mga makapangyarihang mga tao na nais siyang ipapatay. Iyon ay ang mga taong bayan na taimtim na kilala si Jesus at nakikinig sa kanyang mga aral o turo. Maaring ang halos lahat sa kanila ay mga napakain, napagaling, napalayas ang masamang espiritu at napalaya sa pang-aapi o pangbabaliwala sa kanila ng mga makapangyarihan. Tayo naman sa panahon ngayon ay may proteksyon din sa anumang gawa ng kalaban o kaaway sa atin dahil sa banal na espiritu at pananalig natin sa Diyos. Sandata din natin ang mabuting balita ng Diyos na gaya ng Panginoong Yesus ay
ipangaral o ikalat natin sa lahat ng tao at lugar. Dahil ang mga taong nakikinig sa atin kapag nabago ang buhay nila, tumanggap at naging lingkod ng Diyos ay makakasama mo at makakatulong. Huwag tayong titigil hanggat tayo ay may buhay at hininga pa mula sa Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. O, diba? So, sabi nga, dahil sa ginagawa natin na pag-ebanghelyo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, although, syempre, may mga iba na magpe-persecute sa'yo, kagaya dito na merong mga may binabalak na masama sa ating Panginoong Yesus dahil sila ay may lihim na inggit sa ating Panginoong Yesus, dahil kumbaga naaagaw ng ating Panginoong Yesus yung atensyon at yung paniniwala ng mga tao, di ba? Imbis na sa kanila bilang mga makapangyarihan maniwala, matakot sa kanila at sundin sila, ay si Jesus na ang kanilang sinusunod at pinaniniwalaan, di ba? So, para sa atin din, sa panahon ngayon, 'di ba? Importante na meron tayong magandang relasyon sa ating kapwa, 'di ba? Halimbawa, yung mga yan nga kagaya sa ating naipaliwanag dito na yung mga naturuan natin or tulungan natin para magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Diyos, yan ay magiging strong foundation ng ating samahan nang sa gayon ay magkatulungan tayo sa anumang mga kakaharapin natin mga problema o mga pagsubok sa buhay, 'di ba? May iba na kapag sobrang na-bless sila sa buhay mo ay bibigyan ka pa nila ng mas maraming mga bagay na hindi mo inaakala na maibibigay sa iyo, dahil ang Panginoon ang nagbigay nun talaga para sa iyo or para sa bawat isa sa atin. Ngunit may iba na ipapadaan niya sa ibang tao na ating mga makakasalamuha, ating naging kaklose or natulungan para maging malapit sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, hindi kasi natin alam kung paano kikilos ang ating Panginoong Diyos, pero sabi nga, ang mga nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos ay always protected, always provided, always loved, and taken care of by the Lord, 'di ba? Na talagang kagaya ng yung ipinapangaral o ng yung pinapahayag sa iba, dahil hindi mo ipinagdadamot ang karunungan o kaalaman na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos, syempre hindi man papayag ang ating Panginoong Diyos na hindi kanya babalikan na bigyan muli ng mga bagay na kakailanganin mo o higit pa sa yung kakailanganin, 'di ba? Basta syempre makita ng ating Panginoong Diyos na ang ating intensyon at ating hangarin ay para lamang sa kanyang kapurihan at hindi para sa kapurihan ng ating sarili. Diba sabi nga, ang tao, pwede kang husgahan kung ano yung nakikita nila sa sa panglabas or naririnig nila sa ibinubuka ng bibig mo, di ba? May iba na sasabihan ka na kapag nagpapahayag ka ng salita ng Diyos ay nababaliw ka na, di ba? Yung kung ano-ano mga pinagsasabi mo or kalokohan lang mga sinasabi mo, nabaliw ka, ano pa ba? Yung talagang ipe-persecute ka, di ba? Pero huwag tayong matakot kung humarap man tayo sa mga ganyang mga bagay, dahil kahit ang ating Panginoong Yesus ay kinaharap yan, mas matindi pa nga yung sa kanya, di ba? Dahil sa kanyang pagtuturo at pagpapalaya sa mga tao ay yun yung naging dahilan para ipapatay siya. Pero sabi nga, ang ating Panginoong Yesus kasi ay may dakilang layunin na kung saan ay iligtas tayong sangkatauhan sa ating kasalanan. At isang beses lamang po ginawa ng ating Panginoong Yesus yan, hindi na paulit-ulit pa, di ba? Gaya ng yun mga nakikita na lamang natin pag mga mahal na araw ay pagpapakita upang maalala, or yung halimbawa yung mga bagong henerasyon na hindi na nila alam, or yung iba na wala pang kaalaman tungkol sa huli po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus sa krus, di ba? Yun yung magiging reminder or magpapaalala sa bawat isa na tawag dito tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Pero sabi nga, wag natin itong gawing katatawanan, wag natin itong isawalang bahala, dahil sa lahat ng bagay, ang pinakamahalaga ay ang ginawa ng ating Panginoong Yesus na pagtubos sa ating kasalanan sa krus. Kumbaga siya na walang bahid ng kasalanan, inako niya ang kasalanan nating lahat at ipinako sa krus at pinahirapan siya at pinasan ng kanyang buong katawan ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng parusa, na ultimo ang ating Diyos Ama ay itinalikod ang mukha sa kanya, dahil hindi makayanan ng ating Panginoong Diyos na matignan
ang mukha ng kanyang anak na ang mata ay napaka-inosente dahil wala talagang kasalanan. Ngunit nasa katawan niya ang kasalanan nating lahat na lubos na kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos ang mga kasalanan na gawa ng kasamaan or ng kalaban. Pero syempre, nang muling mapagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan, ay nagbalik na siyang muli sa kanang trono ng ating Panginoong Diyos, na siyang nagiging representation natin, na kung saan kung ang demonyo or ang kalaban ay lagi kang huhusgahan na ikaw ay makasalanan, you fall short for the glory of God. Ngunit kapag nakikita ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus na ikaw ay nananalig, sumasampalataya at tinanggap ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, you are justified, you are cleared, na parang wala kang naging kasalanan mula noon, ngayon at magpakailanman, at ikaw ay kasama na sa tinubos ng ating Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid, you need to have your decision while the time is still running. Dahil kapag natapos na ang ating buhay dito sa mundo at hindi mo pa nakikilala at tinatanggap ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, sayang, wala nang second chance, lalo na kapag biglaan na ang pangyayari na makuha ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Mas masarap mabuhay na sa bawat araw ng ating buhay ay nagpapasalamat ka sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagbibigay sa iyo ng buhay, hininga at lakas, at lahat ng mga biyaya na nakakamit mo sa bawat araw. Na humarap ka man sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng kahirapan, lahat ng mga panghusga ng kapwa. Pero pag alam mo, nakakampi mo at close at intact ang relationship nyo ng ating Panginoong Diyos, wala kang katatakutan, wala kang ipag-aalala, sapagkat alam mo na ang Panginoon ang haharap sa lahat ng mga pagdadaanan mo. Siya ang magtatanggol, siya ang bubuhat sa iyo upang ang iyong mga pasanin ay maging magaan at maginhawa lamang, at hahayaan mo ng kalwalatian ng ating Panginoong Diyos ang mag-shine sa iyong buhay. Ibahagi mo lang sa iyong kapwa, huwag kang mapagod at huwag kang mapagod na magtanim, huwag kang mapagod na magbigay, kundi lahat ng pagmamahal, lahat ng pagpapatawad, lahat ng pangunawa, at unti-unti mong maging katulad ang ating Panginoong Yesus sa isip, sa salita, at sa gawa. At lalong higit sa ating pananampalataya sa ating Diyos na may likha sa lahat, lalong higit sa atin, that give us the power, that give us the authority into this world, just like what Jesus, His Son, He gave. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and always know that we are protected by the blood and the power of Jesus, by the Holy Spirit also. So, nawa po may natutunan tayo, and let us all end up into prayer, dahil ako po inaantok na rin, talagang naliliit ng aking mata sa kasingkitan sa sobrang pagkaantok dahil magmi-midnight na po. So, let us close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na nagbibigay liwanag at tanglaw sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na walang gawa ng kaaway ang magwawagi sa amin, Panginoon, sapagkat kami ay inyo nang niligtas. Kami ay justified, Panginoon. Kami ay protected. Kami ay provided sa lahat ng aming mga kakailanganin, Panginoon. At wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Dahil kung hindi nga kayo nang hinayang, Panginoon, or kahit masakit na ibigay ang inyong bugtong na anak na si Jesus para sa katubusan ng kasalanan namin, Panginoon. Ngunit kinaya ninyo dahil mahal ninyo kami, Panginoon, at ayaw ninyo na mapahama kami, Panginoon. Give us that kind of heart, Panginoon, na maging concerned din po kami sa aming kapwa, Panginoon, na hindi namin sila hayaan, Panginoon, na mapahamak, na mapunta sa walang hanggang paghihirap, Panginoon, pagkatapos ng buhay namin dito sa mundo. Ngunit makasama namin sila, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, buhay na puno ng kaligayahan, at wala nang hahanapin pa, dahil lahat ng pangangailangan ng bawat tao ay naroroon, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, tulungan yung bawat isa sa amin, Panginoon, upang kung sino man, Panginoon, na may mga pinagdadaanan ng mga pinansyal, na mga problema, Panginoon, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon, o sa iba pa mang bagay, Panginoon, mga utang, Panginoon, o mga hindi nagbabayad ng mga pagkakautang sa kanila, Panginoon, at sa mga taong
na didiin, Panginoon, sa problemang pinansyal, Panginoon. Ito man ay sadya nila o hindi sinasadya, Panginoon, dahil kung hangad lamang nila na tumulong sa kanilang kapwa, ngunit sila pa ang napahamak pagdating dito, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, na ililigtas mo, Panginoon. You will provide for everything that they need, Panginoon, because you are our Lord, the provider, Panginoon, of everything that we need, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na walang mahirap at walang imposible sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay finish na. Lahat ng ito ay wala ng halaga, Panginoon, dahil kayo na ang naglilinis, kayo na ang nagsasaayos ng lahat sa buhay namin. Kami ay magiging mapayapa dahil sa kayo ang nagpapapayapa at nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa mga dumadanas, Panginoon, ng mga karamdaman, Panginoon. Ito man ay karamdamang physical, emosyonal, Panginoon, at spiritual, Panginoon. Kayo po, Panginoon, nawa ang magbigay kagalingan sa bawat isa, Panginoon. At kung gagamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ipanalangin at ilayhan sa bawat isa, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Alam po namin kayo, Panginoon, ang great healer namin, Panginoon, na alam namin na sa bawat latay at sugat na naranasan ng aming Panginoong Yesus, Panginoon, kami ay magaling na, kami ay pinagaling na, Panginoon, at magpapasalamat na lang kami sa lahat ng mga ibinigay ninyo sa amin, Panginoon, ng mga pagpapala, ng mga kagalingan, Panginoon. Gayon din, lalangit, Panginoon, ang aming relasyon, Panginoon, sa aming kapwa at sa inyo, Panginoon, ay naway laging maging matibay, laging maging close at intact ang ating samahan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa lahat ng mga nasirang samahan, pagsasama, mga mag-asawa o mga pamilya, Panginoon, mga churchmate, magkakaibigan, Panginoon, at ano pa mga samahan, Panginoon, na may kaugnayan para sa ikaayos ng aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng matibay na relasyon sa bawat isa, Panginoon, sa aming mga makakasalamuha, Panginoon, at ang lahat ng aming makakausap, Panginoon, ay magiging pagpapala ang aming buhay sa bawat isa, Panginoon. Restore all that we have lost, the relationship, the money, the finances, Panginoon, the health, Panginoon. We know, Lord God, you are the God of restoration, Panginoon. Kaya anuman ang lahat ng mga hikbi, ng mga iyak ng bawat isa, Panginoon, ito man ay pagkawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. But we know, Lord God, teach them, Panginoon, ipaunawa nyo sa bawat isa, Panginoon, na lahat ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon, ay may dahilan, Panginoon. At yun ay kayo lamang po ang nakakaalam, dahil kayo ang nagpapahintulot ng mga bagay na ito na mangyari sa amin, Panginoon. Give us an accepting heart, Panginoon, na tanggapin kung ano man ang mga ipinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon, ng mga sitwasyon o mga bagay, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay magamit namin kung ano man ang kakaunti o maraming mayroon kami, Panginoon, upang maibahagi at maitulong sa aming kapwa, Panginoon. At ang inyong banal na salita, Panginoon, ay maipahayag sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon, at sa lahat ng tao na may pandinig, Panginoon, na may mata, Panginoon, upang makabasa, Panginoon. At hindi kami titigil, Panginoon, habang kami may hininga, habang binibigyan niyo pa kami ng buhay, Panginoon, na ipamalita sa lahat, Panginoon, ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, upang kami itubusin, upang kami mapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon, at sa gayon, maging misyon din ng bawat isa, Panginoon, na ipahayag ito sa lahat ng tao na aming makikilala, aming mga kamag-anak, aming mga kaibigan, aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at malalapit o mapapalapit pa sa aming, Panginoon. Tunay na sa inyong kapurihan, kalwalatian, Panginoon, at maingat naming ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.